So ayan, magandang araw po sa ating lahat mga boss. I-unbox na natin itong MZ1000 na Kevlar Power Amplifier. Hindi po natin natapos na buksan kagabi dahil medyo busy po tayo. So habang tinatanggal natin yung kanyang karton, i-try ko muna na tingnan kung kakayanin kong buhatin na mag-isa. Pero pag hindi, magtawag po tayo ng rescuer. Yan, medyo mabigat siya mga boss. Mabigat. Ang bigat niya nasa mga 32 kilograms yata. Kaya magtawag tayo ng ating rescuer dahil mabigat. Yan, dalawa na po kami nagbuhat. So, ayan na po siya mga boss. Unahin muna natin na tingnan or pakita ang sa may likuran. So, dito sa may likuran, mapapansin po natin na meron po siyang warranty seal. So, importante po yan dahil dyan po natin makikita kung hindi pa nabuksan tong unit. Tapos, isa pang palatandaan po natin ay itong mga screw niya po. Pagka meron ng dumana po dyan yung Phillips screw, mapapansin po natin yung black na kulay ng screw or yung sa spray paint niya, medyo magbabakat yung gas-gas niya sa may screw mismo. Tapos dito sa may bandang kanan at kaliwa, mapapansin natin or makikita na natin itong kanyang heatsink. Ayan po siya mga boss. Napakakapal itong heatsink po niya. Ang kanya pong AC cord at syempre dito sa may tabi niya meron na po siyang main fuse. Pati rin po dun sa kanyang loob sa left and right na channel meron po siyang kanya-kanyang fuse yan. Di tulad po sa iba na wala pong fuse dun sa kanyang left and right na mainboard. So karamihan naman meron naman siyang fuse dun sa mainboard po niya sa left and right. Nabibilang lang po yung mga brand na wala. Kasi nga pagka walang fuse dun sa mainboard niya, pag magkaroon po siya ng sunog o pag may bumigay po na pyesa, sigurado maraming puputok na mga transistor, capacitor, resistor. Yan po, may karamihan po na masisira. Tapos ito pong kanyang speaker terminal. Pwede mo pong gamitin itong binding post po niya or yung sa speaker po. Dalawa po yan. Out A saka B. Maging sa binding post po. Tapos, makikita po natin dito sa may binding post, meron siyang nakalagay na bridge. So, pagka magbi-bridge connection ka, sa bandang left po na red terminal, yan po ang magiging negative niya. Tapos, itong sa bandang kanan, yan po ang kanya magiging positive. So, careful lang po mga boss. Hindi tayo basta-basta
magse-set na sa bridge dahil malakas po yan para magdodoble po ang kanyang power. Pagka mahina ang iyong speaker, sigurado sunog yan. Tapos itong kanyang speak-on terminal, meron po siyang label dito. Pag sa Kevlar po kasi, ang ginagamit niya ay -1, +1. Yan po. Pag sa ibang brand naman, tulad ng Concert, -2, +2. Yan naman po siya. Pero kay Kevlar, -1 saka +1. Tapos, take note mga boss, dito sa bandang ibaba, nakalagay dito, bridge. So, sa speak-on, hindi po tayo pwedeng gagamit ng bridge. Dito lang po sa may binding post. Kasi nga, malakas po ang power niya. Pag naka-bridge, kailangan talaga mahigpit ang kapit ng wire. Kaya dapat dito sa binding post lang po siya magkakabit. Tapos ang kanyang mode, so meron po siyang switch. Kung gusto mong mag-bridge, parallel, or stereo, doon mo lang po siya itapat. Tapos itong sensitivity niya, bali pag sa factory, nakaset lang po siya sa 0.7 volts. Pero pagka gusto mong ilagay sa 1.0 volts or 1.44, pwede rin. Basta ang speaker mo, yung high power siya or mataas yung watts niya. Tapos yung switch ng compressor, on mo siya or off. Yan. Tapos yung ground, pwede mo siyang i-lift, pwede rin yung naka-ground. So, nasa iyo na. Tapos itong kanyang bridge input, bali gagamit ka ng male na XLR. Itong sa taas, tapos yung sa baba. Yan po ang input ng audio input para sa bridge connection. Tapos sa bandang kaliwa, itong input A saka input B. Ito naman yung para sa parallel or stereo na connection. So, ang gagamitin naman dito ay XLR na female para mag-contact siya dito sa male na terminal. So, dito meron po siyang naka-indicate itong connection ng kanyang input na cord or wiring diagram para sa cord niya. So, pin 1, yun yung kanyang signal ground. Tapos, pin 2, signal positive or signal plus. Tapos, pin 3, yun yung kanyang signal minus or negative. Saka, pansin nyo ba mga boss, itong kanyang input A saka B, itong male na input, yan yung tatlong paa niya. Tanso po siya. Ayan. Pansin nyo ba mga boss? Yan siya, tanso. Doon sa ibang mga brand kasi, yung mga sa mababang klase, hindi po yung tanso. Ito tanso. Kasi pag tanso, may iwasan yung distorted na sound. Kasi pag sa katagalan, pag hindi tanso, yan, madaling siyang masira. Kasi pagka-distorted na ang magkakalawang itong terminal niya, ang maapektuhan yung kanyang sound.
So, ang alam mo, sa mainboard ang kanyang sira. Yun pala, nasa dito sa terminal. Kasi sa katagalan, magkakalawang yan. Pero pag ito, sigurado pang matagalan yan. Pansinin nyo mga boss, dun sa mga mababang klase ng mga brand, hindi tanso itong terminal niya, yung sa input na. So yan, yung sa mga makakapanood po nito, alam na po ninyo. So ayan, punta naman tayo sa may harapan. Ang pinakaharap po niya. So mapapansin natin, dito sa bandang gilid niya, magkabilaan, meron po siyang handle. So, ito meron po siyang purpose. Pati rin po dito, meron po siyang butas. Bale, itong handle po niya na kabilaan, pagka ipasok mo siya sa tour case or flight case, yun po ang kanyang purpose. Pag hugutin mo, hawakan mo lang itong kanyang handle. Tapos, pag gusto mo na siyang i-permanent dun sa mismong tour case, dito po meron po siyang tornilyo. Dito mo lang siya ipapasok para maglalak siya, para safe. Tapos yung power niya, dito po sa bandang kanan. Ay, kaliwa po, kaliwa. Try natin siyang i-power. Pagka power mo itong model na ito, maging sa ibang brand, mag-iilaw muna to. Pagka-switch mo dun sa power switch niya, mag-ilaw muna itong ilaw na on, tapos itong protect. Yan, magpo-protect muna yan. After ng 2 to 3 seconds, nawawala na yung protect niya. So, tip ko lang po, pagka tayo'y gagamit ng ganito, habang binovoluman po natin, dapat ang maximum niya lang po dapat hanggang sa negative 3 decibel. Huwag po natin paabutin dito sa may clip. Dahil paghayaan po natin na ganon, maaaring masisira yung speaker po natin or kung itong ating power amplifier. Kasi pagka mag-clip ang ating speaker, so sayang din, nagastos po tayo. Maswerte kung konti lang ang sira, pero paano na kung sunog na ang iyong speaker, na may pati ang iyong amplifier. So malaking gastos yan. Well, kahit ganoon man, masiraan ka man, pag kay Kevlar, walang problema. Aggressive po yan sa service after sales. Nakasuporta pa siya lagi. Nasa mismong dealer na po mismo kung paano ang kanilang support sa may customer mismo. Kasi pag si Kevlar mismo, direct, sigurado, action agad. Ito po pala mga boss, yung tour case na sinasabi natin kanina. Yan po natin pwedeng ilagay yung power amplifier natin. So, ang kagandahan po nito, hindi po naalikabon yung ating ampli. Tapos, pagka may tugtugan po, diretso buhat lang. Hindi ka matatakot na magagasgas or kung ano pa man. Kasi nga, meron siyang case. Muntikan ko na makalimutan ang kanyang specs. Ito po pala, 2 times 1,000 watts pagka naka 8 ohms ka.
Pero pagka naka 4 ohms ka, 2 by 1,500 watts. Tapos kung naka 2 ohms ka, 2 by 3,000 watts. Tapos pagka naka bridge mode ka naman, na naka 8 ohms, bale 3,000 watts.